Hello mga ka-viewer, welcome back sa ating channel, kung saan hindi lang tayo basta-basta nanonood ng drama sa social media, pinag-iisipan natin ito ng malalim. Ngayong araw, may isang mainit na issue na naman tayong pag-uusapan, ang paratang ng isang reactor vlogger laban kay Medeth, na umano'y nanggagaya daw sa online selling o live selling, pero tama ba talaga ang ganitong akusasyon, o baka naman may misunderstanding lang, or worse? May mali na sa logic ng reactor vlogger na ito, halika pag-usapan natin. Ayon sa mga netizens at sa mismong video ng isang reactor vlogger, sinabi niya na ginagaya raw ni Medeth ang online live selling sa kabilang bakod na love team, ngunit ang twist dito, magkaiba sila ng produkto, hindi pareho ang binibente nila. Si Medeth, kinuha lang bilang endorser ng isang bagong produkto ng isang brand, ibig sabihin, hindi siya ang may-ari ng produkto, at lalong hindi siya ang original seller ng item. So ang tanong, may basehan ba ang akusasyon? Kapag sinabi nating panggagaya, usually may implication na kinopya mo ang isang concept, style, o idea na orihinal sa ibang tao, with the intention of taking credit or gaining unfair advantage. Pero kung i-analyze natin ang sitwasyon ni Medeth, siya ay endorser lamang, kumbaga, parang artista na hina-hire para i-promote ang isang produkto, so paano mo siya masasabing nanggagaya kung iba naman ang kanyang produkto na pinopromote, at kung platform ng online selling ang pag-usapan natin, matagal na yang ginawa ng mga social media influencer, walang nagmamay-ari, kahit sino pwedeng mag-online selling. Ang mga netizen ay marunong na ngayon, nakikita nila ang kaibahan ng inspiration sa imitation. Ang style ng live selling ngayon ay may kanya-kanyang vibe. Minsan, pare-pareho ang tono kasi nauuso ang energy, style, may pabudol, may pa-games, may shoutout, may papakilig, pero it doesn't mean nanggagaya ka na agad. Kung pareho lang kayo ng lively approach, baka yun talaga ang effective na paraan ng pagbebenta ngayon, hindi mo pwedeng i-claim ang live selling energy, na parang pagmamay-ari mo ito. Hindi naman natin pwedeng sabihing may problema sa pag-iisip agad-agad. Baka mas accurate kung sabihing may bias siya, or baka overly emotional ang reactor na ito. Minsan, sa sobrang attached natin sa ginagawa natin, feeling natin lahat ng gumagawa ng similar ay kumokopya, pero dapat iwasan natin ang delusions of grandeur, yung feeling mo ikaw lang ang pwedeng gumawa ng isang bagay, at pag may sumubok, inaakusahang gaya-gaya agad. Tandaan, sa industriya ng online selling, walang monopoly sa style. Lahat may karapatang magbenta at mag-promote. Isa pa, hindi natin maiiwasang itanong, baka may halong inggit, o gusto lang tumaas ang views, na kahit wala na sa logic ang content ay ginawa pa rin, at ang nakitang paraan para mag-ingay ulit ay ang gumawa ng kontrobersya. Sa panahon ngayon, lalo na sa social media, madalas ginagamit ang drama para makakuha ng views, pero ang tanong, at what cost, maninira ka ba ng reputasyon ng iba para sumikat ka lang? Kung hindi mo pag-aari ang isang style, at hindi pareho ng produkto, wala kang karapatang manghusga agad. Ang pagiging endorser ay hindi panggagaya, ang pagkakaroon ng similar selling energy ay hindi plagiarism, at ang paggawa ng reaction video na walang sapat na basehan ay hindi lang unfair, kundi borderline character assassination na rin. Sa panahon ng misinformation, responsibilidad ng content creators na magbigay ng patas, balanced, at responsible na opinyon. Ano sa tingin nyo, mga kaibigan, nanggaya ba talaga si Medeth, o nagmumukha lang bitter ang reactor vlogger? Comment nyo ang inyong saloobin sa baba, at kung gusto nyo pang ma-expose ang ganitong klase ng content drama, don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon. Until next time, think smart, speak wise, and always choose kindness.